Good morning, guys. Morning. Yeah, boy. Hey, babe. Morning. Hello, good morning, guys. Saya na naman tayo. Isa na namang vlog. At isa na namang magulong sala para sa amin. Daming damit, no? Today is Thursday, guys. At as usual, hatira na naman ang mga bata at tayo naman papasok tayo sa trabaho, guys. Bale, magsasabay kami ni Mia ngayon dahil isa lang naman yung way namin papasok. So, parehas lang kaming magme-metro dyan sa may Batistini. Yung nga lang, mas mauuna siyang bumaba kaysa sa akin. Morning, guys. Uy. Naanuhan pa ng crumbs. Anyway, dito kami ngayon ni Mia sa McDo. Mag-aalmusal lang muna kami bago kami pumasok sa trabaho. Bali, si Mia, pagkatapos namin mag-almusal, dito na siya. Malapit na dito yung office niya. Pero ako, sasakay ulit ako metro. Diba yan? Wait nga lang. Ayun, so ako sasakay ulit ako ng metro mamaya pagkagaling dito sa McDo. Siguro mga ano pa yun, mga 5 stops pa. You know. Beautiful. Eh? Sino babae? Nagtatalo pa rito. Nagtatalo pa. Yan. So, si Kuya Pinoy yun. Dito nag-work Pinoy. Ayan guys, almusal tayo. So ito almusal namin ni Mia. As usual, cappuccino at saka cornetto. Ito yung sa akin, Frank. Crema ka. Saka nilakayan ko yung... So ako yung plain lang lagi ang plain lang lagi yung kinakain ko dito na cornetto. Okay, almusal muna kami guys. Bye. Mami, may ano ka? Yeah. Ako wala. No, wala na. Ciao mami, bye! Okay, so... Yan, doon na si Mia. Didiretso na siya doon. Tayo naman, balik tayo dito sa metro. So, ayan guys, naghiwalay na kami ni Pat. Ako ay papasok sa office ko. At cloudy. Parang uulan. Pero urong naman ng urong yung oras ng ulan. Kaya, ewan ko lang. Cloudy pero mainit. Parang nagsisisi ako sa sinuot kong jacket. Kasi mamayang hapon, may initan ako for sure sa bus. Ayan, medyo nagmamadali ako maglakad dahil halos oras ko na. Mamayang hapon pala, ewan ko baka mabanggit din to ni Pat. Mamayang hapon ay kukunin si Skyla nung mami ng kaibigan niya, ng kaklase niya at isasama siya sa kanila. So, kaya na tayo. First floor lang naman kami, kaya usually ay naghahagdan lang ako, hindi na ako
Hindi na ako nag-ascensor. Ayan, kakakit natin ng metro. Abang naman tayo ng bus dito guys. Bali, isang sakay na lang tayo. Nandun na tayo sa trabaho. Ayan po, 14 po. Ayan po, ingat po kayo. Ciao po. Buongiorno. Devo ritirare la roba di Flavio BNB3. Sì. Yung elevator nila dito guys, oh. Old school eh, no? Very classic. So itong elevator na to guys, halimbawang may kasabay ka, kailangan magtanungan muna kayo kung saang floor kayo bababa. Kasi dito guys, pag sumakay kayo, hindi pwedeng sabay-sabay yung pipindutin yan. Kailangan na mauna yung unang bababa or yung sa pinakamababang floor. Okay, check muna natin kung ano to. Mamma mia. Check muna natin yung kwarto. Kung marinis ba o marumi. Okay. Okay, so mukhang maayos naman. Ito kailangan natin ilagay dito para mapagana natin yung kuryente. Ayan. Ayan. Okay na yung kuryente. Okay. Ayos mo, malinis naman. Ay, hindi tayo mahihirapan dito guys. Ay, nag-uumpisa ng kumulimlim guys. Namumuo-muo na yung mga ulap. Bale, mamaya kasi guys uulan. Sana wag tayong abutan. Kaya papaspasin natin to guys para matapos tayo ng maaga at hindi tayo abutan ng ulan. Tara, trabaho muna tayo. Okay. Tapos na naman tayo guys.
Okay, natapos na naman isang ang isang part-time natin. Saktong 1 oras natapos natin, guys. At ayun, ready na tayong umuwi. At bahay tayo magkwentuhan. Sakto hindi pa umuulan, pero talagang makulimlim na, padilim na ng padilim, guys, kaya kailangan na rin natin makauwi. Total, natapos naman na natin to at tara na, guys, bago pa tayo abutan ng ulan. Nakita nyo yung elevator na sinakyan natin kanina. Very classic, no? Karamihan ng makikita mong elevator sa mga residential apartment ay ganun. Hindi siya talaga automatic, no? Tulad nga ng sabi ko kanina, pag marami kayong nagkasabay-sabay doon at magkakaiba kayo ng floor, kailangan yung magtanungan kung saan kayo bababa kasi siyempre kung sino yung mas malapit, siya yung mas mauuna dapat pumindot. Kasi, halimbawa, may nakasabay kayo. Tapos sa 5th floor pa siya aakyat. Ikaw 2nd floor ka lang. Tapos nauna siyang pumindot. 'Di ba? Napindot niya yung 5th floor, 'di ba? So, hindi mo na pwedeng pindutin yung kahit anong pindot gawin mo, wala na. So, kasama ka niyang aakyat sa 5th floor. Tapos pagdating niyo doon, hihintayin mo muna siyang makababa bago mo ulit mapindot yung floor na pupuntahan mo. Kaya ayun, kumbaga ano yun eh. Kumbaga ang sineserve ng elevator na yun ay kumbaga one at a time lang, hindi pwedeng sabay-sabay. Hindi katulad 'di ba yung mga automatic elevator na bawa ang dami yung sakay, let's say 10 kayo, iba-iba kayo ng floor. Okay lang kahit magpindutan kayo sabay-sabay, 'di ba? Yun hindi, medyo may pagka semi-automatic at semi-manual yung dating ng elevator na yun. Makakita lang kayo ng mga mas modern na elevator sa mga modern na building din, no? O kaya sa mga opisina na yun nga, yung modern na ang building kasi minsan kahit opisina ganyan din ang klase ng elevator. 'Di ba? Kumbaga wala eh, ganun talaga nila pine-preserve ang Italy, 'di ba? Pagdating sa mga structures ng building nila, mapaloob o mapalabas. So ayun guys, bali nandito tayo ulit sa fermata o sa bus stop at abang na lang tayo ng bus. Alam niyo na siguro kung anong ginagawa ko dito, guys, no? Gusto ko lang i-update kayo, guys, no, tungkol dun sa ginagawa nating pagpapababa ng sugar level natin at ng ating BP at blood cholesterol, no. Okay sana sa akin, guys, kung at least ma-maintain ko ng mas mababa siya sa 135, no. Pero hindi ko rin alam kung ba't pumalo ulit ng ganun yung BP natin, no, kahapon. Actually, kahapon nga, wala tayong pasok. So, ang iniisip ko, talagang kailangan na natin mag-exercise, no. Gusto ko nga pala ulit i-shoutout si Marlon, no, yung kababata natin at kaibigan natin sa Pilipinas. Nagbigay siya ng, nag-comment siya dun sa isang vlog natin kahapon. Ang sabi niya, ito pakita ko sa inyo. Yan, so nag-comment siya. Sabi niya, effective sa akin, Brad, ang calorie deficit and alternating every 3 minutes, brisk and slow. Slow walking for 30 minutes. Try mo, baka okay sa'yo. So, yun ang sabi niya, no. Ang problema kasi natin, guys, is pagka wala tayong pasok, na-stuck tayo sa bahay. And I think yun ang kailangan kong i-workout. Actually nga, kahapon pala, guys, ito pala, kahapon, wala akong pasok, di ba?
Pero sinamahan ko kasi si Mia pumasok sa work niya. Nag-decide ako sumama para nga makapaglakad-lakad. Tapos nung pauwi ako from Batistini, yung Batistini na metro na kung saan nakikita nyo na nung ko hinahatid si Mia, nung ko siya sinusundo, ay nilakad ko lang yun hanggang makauwi ako sa bahay. Ang sinet ko kasi sa phone ko na kailangan ang goal ko is at least 10,000 steps per day. So, kapag nagtatrabaho tayo, naabot natin yun. Minsan nga sobra pa. Pero kahapon, yung walking lang na ginawa natin ay parang umabot lang tayo ng 8,000 steps the whole day no kagabi chinek ko. So, medyo kulang tayo ng 2,000 steps kahapon. And ngayon naman, may pasok tayo. Halos konti na lang, marireach na natin. Nasa 8,000 steps na tayo. Lalabas pa naman tayo mamaya. Susundo ulit tayo ng mga bata. So, I think marireach natin yun, no? Yun nga, ang problema ko is yung kapag walang pasok ay kailangan ko ring maging active, no? Active in a way na at least nga makapag-walking tayo tulad nga ng sinabi ni Marlon, no? At least 30 minutes. Gusto kong i-practice yun, guys, kasi yun din naman ang sabi ng doktor ko. Sabi pa nga ng doktor ko kung kaya ko nga daw mag-gym ako. Dati naman na tayo nag-gym, guys, sa Pilipinas. Nagpa-member pa ako noon sa Fitness First nung mga year 2015 to 2016, parang isang taon. Nagpa-member ako ng isang taon doon. Nakakapag-gym naman tayo doon. Diyan sa may North EDSA, SM North EDSA. Mga panahon na yun, maganda talaga ang ng katawan natin ng mga panahon na yun, no? Pero parang I think when I was 21, natuto na ako mag-gym kasi yung bahay namin sa Sampaloc, yung tito ko, si Tito Paeng, may gym yun. Nag-gym yun, ang ganda ng katawan nun eh. Mukha siyang papayat-payat pero pag naghubad ng damit yun, ang ganda ng katawan nun noon, si Kuya Paeng. So may maliit siyang gym doon sa may likod ng bahay namin. Nag-gym kami doon. Kasama ko yung mga barkada ko, ganoon. So iba talaga no yung mga panahon na yun na super active ka, 20 years old, 'di ba? Parang 21. Lakas pa natin ng mga panahon. Mabuti na lang, guys. Ito hoping lang ako dito eh. Mabuti na lang, guys, lahi ng parehong mother and father side ko yung kahit pa paano mahahaba ang buhay. Ang mga lolo ko sa father side ay parang namatay ang lolo ko doon. I think nasa 83 na siya, parang ganun. Goods na rin yun, di ba? Pero yung nanay niya, si Lola Sally, ay umabot yun ng 100 years old, no? Sa mother side ko naman, yung daddy ko or yung lolo ko doon, tawag kasi namin doon ay daddy, ay namaalam ng parang nasa 80. Ilang taon na ba si daddy? Matanda na rin si daddy, pero si daddy kasi talagang kung hindi lang nagkaroon ng problema yun sa niya. Anyway, di ko na ikukwento. Si daddy parang nasa 80 plus na rin eh. Mga 83, 84. Ewan ko kung di ako nagkakamali. Tapos si nanay or yung nanay ko or lola ko doon, alam ko nasa 90 na si nanay. Tama ba ako, TJ? Tama ba ako, mga pinsan? Noong nasa 90 na si nanay. Basta parang ganun. At malakas pa si nanay, no? Malakas pa si nanay. Tapos si Lola Kobang, alam ko, halos 100 years old din yata. Alam ko, hindi ako nagkakamali, si Lola Kobang or almost 100 years old si Lola Kobang, which is lola na yun ng nanay ko. Hoping ako na sana ganun din, no? Alam niyo, kahit na ang dami-dami kong sakit, may asthma ako. Ay, pero yun guys, kailangan natin palakasin yung sarili natin hanggat kaya pa, hanggat may pag-asa pa, hanggat wala pa tayo dun sa critical na kondisyon, no? Kasi kapag umabot na tayo dun, I think baka wala na akong pag-asa nun na magpalakas pa ulit. Naka-lifting tayo, guys. Nakapagpahinga tayo. Days ko na muna, nak.
You're not the camera. Masa ba? 4:04 na. Sorry, di pa umuulan. Mag-text kasi si Mia, ha? I wish I could come with you to get No, diyan mag umuulan anak ko. Shoot, umambon na nga. Tama yung sabi ni Mia. Pero nawala rin. Dala na lang tayo ng payong, guys. Pagsundo. Yan, namiluto na tayo ng dinner natin, guys. Dahil, what? Dahil kailangan natin sunduin si Mia mamaya. Ayan tayo. Ito ang minemerienda ko, guys, pag nagugutom ako. Nagluluto ko nga pala, guys, is afritada. So ayan, nakaready na yung mga patatas natin tsaka carrots. Ito, hinihintay lang nating matuyo para medyo kumbaga matoast ng konti yung manok. Kasi nagsasaing na rin tayo. Bali, wala kasi sa bahay si Skyla ngayon, guys, yung bunsong baby natin. Bali, nung sinundo ko siya sa school, hiniram siya nung parents nung classmate niya. Yung classmate niya na best friend ni Skyla. Actually, kanina pang umaga yun ipinagpaalam sa amin nung hinatid namin yung mga bata na heheramin nga daw si Skyla after ng school. Talagang mabilis na dumilin, guys. Wala na. Talagang mabilis na dumilim. Ay, 5:30 pa lang. Pero parang mag-aalas 7 na ng gabi. Or parang 6:30 na ng gabi. Mas lalo pa yan kapag kasagsagan na ng winter. Baka yung 5 o'clock. Ganyan na. Kasi yung 5:30, wala na. Itim na ang langit. Hi! Sundo na kami kay Mia. So, pagkasundo namin kay Mia, diretso na kami kay Skyla. Maambon eh. Sama na naman ang panahon. here. Ciao! Diyos ko, tagal namin. Oh, Ano? Tora, diretso na tayo. Oo, sinabi ko. Diyos ko, amoy na amoy pa rin. Hindi ko nga alam kung jacket ko ba yun o... Dahil nung nagdating tayo, ito yung suot kong jacket. Nung nag-ano tayo, tawag doon? Naghatid. Nag-deliver nung Sabado. Kami chili garlic dito sa kotse. Okay na. Jacket. It Bawang smells daw yung like, jacket. it smells like chili garlic. Wait, this jacket. Jacket. Hindi kasi ito rin yung pagsakay natin ng kotse nga nung Sabado. Hi, baby! She's here! Paano pag may nag-doorbell bukas sa bahay namin? Mga klase ni Seth. Something sa linden. Sigurado pupunta dyan yung mga klase ni Seth dati. Dating classmate niya yun eh, di ba, mami? Yeah. Yung nag-doorbell. Saya ka? Happy? Your car is mine. Ano? Your car is mine. They have two cars. One car is the Yung mommy. white yung suot niya, yung white yung suot. White yung dala niya kanina eh.
Hi guys, ito namin sa bahay.